automatic, papalitan ng Diyos ang buong pagkatao mo, ang sarili mo ng kabanalan, kabutihan, at pag-ibig. Papalitan niya, magbabago yung katauhan natin. Kaya nga po, tinanggap natin yung salvation. Hindi po kasi basta-basta natatanggap ang salvation dahil ang nag-confess ka na si Jesus ang pagligtas. Tapos hindi naman nababago yung buhay mo. Hindi naman talaga nasa puso mo si Jesus. Naki-confess ka lang, naki-oo ka lang, nakidalo ka lang sa simbahan. Hindi po. Magmamanifest po kasi yun. Yung pananampalataya mo, yung proclamation mo na tinatanggap mo na talaga si Jesus, meron talagang mangyayaring pagbabago. Sa mga nakakaranas ng pagbabago at nakikita nila na binabago sila ni Jesus, sumigaw ng Amen! 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 Meron na dito mga kapatid. At tuloy-tuloy na po yan mga kapatid. Kasi po ang journey natin mga kapatid, eternal. Hindi po hanggang dito lang sa lupa. Pag naubos po ang buhay natin dito sa lupa, may eternal life tayo. Yun yung pangako ng ating Panginoong Kristo. Yun yung inaasam-asam natin mga kapatid. No, hallelujah. At hindi po yun kaya explain. Yung eternal life. Hallelujah. Unexplainable po yun. Kumbaga, magbibigay po ako sa inyo ng illustration, pero hindi ko pa rin kaya i-explain. Pwede ba akong lang ng word? Kailan po? Po ako sa inyo atin. Sino po nakakakita nitong silver? May nakakita po ba ng silver sa likod? Gusto ko po medyo i-elaborate sa inyo yung buhay natin sa lupa. Dito po yung zero, pinakapanganak pa lang. Dito po sa dulo ng silver, 120 years old. Sino po dito ang 120 years old na? Wala pa naman sila. Wala pa? Wala pa. Wala pa. Hallelujah. Nakita niyo po, hanggang dito lang yung buhay natin. Sampul po yan, 0 to 120. Dito po mga kapatid sa gitna, nakakarap tayo. Ay, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng ganito. Dapat pag ganito pinag ko, ganyan ako. Ganito na ako. Ganyan na ako. Gusto ko ganito. Gusto ko ganyan. Subalit pagdating dito mga kapatid, hanggang dito lang pala yung mga pangarap natin dito sa lupa. Pagkatapos yan, may naghihintay na po, wala hanggan. Yung eternal life mga kapatid, kita niyo 120, yung eternal life, kapag tinanggap mo si Jesus, haba ito, may tulong pa eh. Pero yung eternal life, wala na po. So ibig sabihin mga kapatid, incomparable mo. Yung regalo ni Jesus na buhay na walang hanggan, hindi pwedeng ipantay sa kung ano man ang meron dito sa mundo. Amen. Can you say amen? Amen. So pang example mga kapatid, si sister, grabe ang pinig ni sister, talaga nakikinig ng gusto. Anong pangalan ni sister na napakaganda? Yung may mo. Anong name mo? Anong name? Julie. Ano? Edita. Okay. Si Sister Edita, mga kapatid, hallelujah, no? Tingnan niyo po yung gawa ng Panginoon sa kasamundo ko. Si Sister Edita ay kilala po ba ni Pastor Gary? Rosyano po siya. Sino ba? Kilala kong maganda dyan, si Sister Norma eh. Ay, si Sister Norma. O dalawa na, si Sister Norma at si Sister Edita. Bibigyan kayo ni Pastor Gary ng tig 5 milyong piso. Wow. 5 milyon lang? Kahit piso. So ano sasabihin sa kanya, mga kapatid? Thank you. Magpapasalamat po ba kayo sa kanya? O hindi? Sobra. Yung 5 milyon, ano po magagawa niyo doon, mga kapatid? Maraming na po tayo magagawa sa 5 milyon. Tama po? Amen. Hallelujah. O sige, yung mga nasa likod ni Pastor Gary, bibigyan niya rin ng 5 milyon. Medyo na hindi sila eh. Joke lang Bibigyan yan, niya. ha? Hallelujah. Bibigyan na rin. Malita tayo. Yan lang po mga kapatid. Oo, So, ngayon, nagbibiro lang siya. tatanggapin niyo po ba yung 5 milyon? Ano sasabihin niyo ni Pastor Gary? Kung pwede lang. Thank you. Kasi lang, may pahabol si Pastor Gary.
bukas hindi na kayo magigising. Tatanggapin niyo pa rin ba? So ano yung mas mahalaga mga kapatid? Yung 5 milyong piso yung magising mo sa isang umaga. Pastor Kita Gawan. niyo kung gano'ng kahalaga yung bigay ng Diyos. So ganun po yung paliwanag kung bakit kakaiba yung sa Panginoon. Amen. Hindi po siya pwedeng itulad sa lupa. Ano po, kaya yung legasiya na pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, na pinagsakripisyohan po ni Apostol Pablo ng sarili niyang buhay, hallelujah, ay nagbunga. Yung church po sa Macedonia, mga kapatid, ang sabi po dito, hallelujah, the churches in ancient Macedonia, founded by Apostle Paul, famously overflowed with generosity and joy, despite facing deep poverty and severe persecution. So kahit po sila nakaka-experience mga kapatid ng poverty at saka persecution, hindi po naalis sa kanila yung generosity. Ano po ang root ng generosity mga kapatid? Love. Goodness. Ano po? Kindness. Holiness. Kaya ka nagtumutulong sa kapwa mo dahil sa pag-ibig, dahil sa kabutihan na mula sa Panginoon. Yan po tuturo ni Apostol Pablo na magiging ligasya po. Ano po dito sa pinag-uusapan natin? Sabi po dito, they are highlighted in the Bible for begging to contribute financial support to suffering Christians elsewhere. So, hindi lang po basta-basta na tumutulong sila, mga ano sila, represent na talaga. Eager sila mga kapatid talaga. Pinagpipilitan nila kami. Apostol Pablo, mag-ask ka sa amin, tutulong kami. Ganun po sila ka-eager mga kapatid sa mga nakikita nilang kapatiran na nangangailangan. Talagang handa silang tumulong. Nag-initiative sila. Sila mismo ang ang tawag dito, sila mismo po yung nagbo-volunteer na tutulong. Grabe po yung kabutihan at yung dito po nakilala mga kapatid yung church po sa mga churches po sa Macedonia based on the Bible. Sabi po dito mga kapatid, ano ba ang itinuturo sa salita ng Diyos, yung kabutihan, yung kabanalan at pag-ibig. Hallelujah. These congregations hold a prominent place in the biblical history for their resilience, faith, and remarkable generosity. Grabe po yung kanilang pananampalataya dahil sa pangunguna ni Apostol Pablo, nagbunga po yung kanilang pananampalataya. So dito po may mga pastor din. Si Pastor Gani po ang tatay ng mga pastoran. Nakita ko po simula una pa na hindi ko pa sasabi kasi wala po dito. Wala pa siya masyadong outreach. Nakita ko kung gano'n yung minamahal at kutihin pastor. Si Pastor Gani. Ano po? At nagbunga po. Meron ng church sa maraming lugar. Ano po? Unang-una sa church, Christ Church sa Pulangi, tama po. At dinadala po dito. Kaya po siguro, yun yung napusuan nila na tema, yung legacy. Kasi po, nagpasimula sila. Hindi basta-basta yung kanilang pinasimula. Kagaya ni Apostol Pablo na nagpasimula mga kapatid hanggang sa abot po sa panahon natin, ay ganun din po si Pastor Gani. Gusto niya rin po na makita ng bawat isa na yung may mga sakripisyong ginagawa para makarating dito yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po nakapagtatag ng iglesia dito dahil sa mga iyak gabi-gabi, mga panalangin gabi-gabi ni Pastor Gani at ng lahat ng mga kapastoran. Ano po? Kaya yung iglesia po dito, pahalagahan po natin na meron na po tayong church. Napaka-blessings po yan sa buhay natin. Ano po? Hallelujah. Marami pong churches akong kasamahan doon sa amin. May mga nakikita ko nasa sila ng tulay. Yung iba ng upahan, hirap na kung paano sa upa nila. Marami po mga iba't ibang struggles. Alam ko, meron din kayong struggles, pero kung ano man ang meron kayo, magsama-sama po tayo. Palagahan natin yung legasiya ng bawat isa, lalo na ng mother church natin, upang maging masagana at matagumpay po at magpatuloy pa. Yung buong balatan is for Christ. Amen. Amen. Sigaw natin, balatan is for Christ! Balatan is for Christ. Hallelujah. Nakakatuwa, nakaka-bless mga kapatid na yung balatan ay may mga masasipag na lingkod ng Diyos kagaya po ninyo. So, sa unang ibabahagi ko sa inyo, sabi po dito, hindi kayang takluban ng mahirap na sitwasyon ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga puso. Sabi po sa number 1 po natin, difficult
circumstances could not cause